Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na ipinadala po sa atin ng isa nating tagapakinig na atin naman pong pinamagatang Utang, ang paniningil ng aswang. Halina at atin na pong sama-samang pakinggan. Nasiraan nga po kami ng sasakyan, Sir PB. Kung kaya nagdesisyon kaming magpalipas na lang muna ng gabi at humingi ng saklolo sa kinabukasan. Habang natutulog kami, ay makailang ulit akong nagising dahil sa kakaibang tunog na naririnig ko. At may pagkakataon pa na para bang mayroong umaali-aligid sa aming sasakyan. Pero sa tuwing akin namang sisilipin ay wala akong makita. Nang mga pasado alas 5 ay nagising na rin ako, habang si Mia nang silipin ko ay tulog na tulog pa rin. Lumabas ako ng sasakyan at nagsindi ng sigarilyo. Nakaramdam na rin ako ng gutom. At bago ko pa nakalahati yung aking sigarilyo ay napansin kong nagising na rin pala si Mia. Kaagad niyang ipinaalaala sa akin na kailangan na naming humingi ng tulong. Bumaba na ng sasakyan si Mia at gamit ang natitirang tubig sa plastic bottle ay nagmumug kami at naghilamos. Pagkatapos noon ay umalis na rin kami. Habang naglalakad ay sinusubukan ko pa rin kung makakasagap kami ng signal. Pero wala. Nang may mga kalahating oras na siguro kaming naglalakad, ay may nakita kaming tao na papunta sa aming direksyon. Makakasalubong namin siya. Kaya nabuhayan kami ng loob ni Mia. Makara ng ilang sandali, ay nakaharap na namin yung lalaki. Napansin ko kaagad na may bahid ng dugo yung kanyang damit. May nakasukbit rin siyang airgun sa kanyang balikat, habang sa bewang naman ay itak. May dala din siyang sawa at bayawak. Sinabi namin sa kanya na kailangan namin ng tulong dahil sa nasiraan kami ng sasakyan. Tinanong din namin ito kung may alam ba siyang talyer o di kaya ay may kilalang mekaniko. Pero umiling ito at sinabing lubapang malayo ang bayan. Doon lang daw meron ng mga hinahanap namin. Dadalawang bahay lang daw ang meron sa lugar na yon. Yung bahay na nadaanan namin at yung sa kanila. Na itinuro pa nga niya kung saan banda. Matapang yung mukha ng lalaki at mukha itong hindi pala kaibigan. Iminungkahi niya sa amin na kung gusto raw namin ay pwede kaming tumuloy muna sa kanila para makakain at pagkatapos ay kanya daw kaming sasamahan upang humingi ng tulong. May alam daw siyang malapit na daan para makarating sa bayan. Nagkatinginan kami ni Mia at napaisip sandali. Ano, payag ba kayo? Narinig naming tanong ng lalaki. Nang mapatingin ako muli kay Mia, ay pasimple itong tumango. Kung kaya, pumayag na ako at sinabi ko sa lalaki na sasama kami sa kanya. Malayo-layo din yung nilakad namin bago narating yung bahay nila. Habang naglalakad, ay binanggit ko sa kanya na taga-roon lang din ako. At binanggit ko yung lugar nila lola. Sinabi ko pa nga na doon ako'y pinanganak at lumaki. Napansin kong tila bigla siya nagkaroon ng interes nang marinig yung lugar nila lola at kanyang tinanong ang pangalan ko. Matapos kong sabihin sa kanya ang buong pangalan, ay napansin kong mas lalong sumeryoso ang kanyang mukha. Kung kaya napatanong ako sa kanya kung bakit. Wala naman, sabi niya.
Marami din kasi akong kakilala na taga sa inyo, sabi nito. At nagpatuloy na ito sa paglakad. Pagdating namin sa bahay nila ay napansin kong 3 lang sila na nasa bahay, yung asawa niya at kapatid na babae nito. Inutusan niya yung magkapatid na maganda ng makakain. Medyo nakakailang doon sa bahay nila dahil parang hindi kami tanggap ng dalawa. At ang sama nila kung makatingin, akala mo ay kakainin kami ng buhay. At saka kakaiba din yung mga palamuting naroon at medyo nakakakilabot. May mga nakasukbit sa dingding na kung ano-ano at mayroon din namang mga nakasabit. Makalipas ang ilang minuto ay nariyan na yung magkapatid. Nilinisan na nila yung mesa at nagsimula na rin silang maghain. Lumapit sa amin yung lalaki at niyaya na kami. Habang kumakain ay nakiramdam kami ni Mia. Napansin ko na parehong malapit yung 2 babae doon sa lalaki. Pinagsisilbihan nila ito. Duda ko ay pareho silang inaasawa ng lalaki. At hindi sila nahiya kahit na naroon kami ni Mia. Na kami pa nga ang nailang sa kanilang ginagawa. Kumain lang kayo ng kumain, sabi sa amin ng lalaki. Kakailanganin nyo ang iba yung lakas. Malayo-layo din yung ating lalakarin. Pero yun na, ang pinakamalapit na daan, sabi pa nito. Huwag nyo kaming pansinin. At nagtawanan pa sila. Dahil doon, ay halos iyukulang namin pareho ni Mia ang aming mga ulo. Binilisan na lang namin ang pagkain at ang pag-inom ng kape. Matapos iyon, ay nagpasalamat na kami at nagpaalam na sa kanila na sa labas na lamang kami maghihintay. Nung nasa labas na kami ay iiling-iling kaming pareho ni Mia. Sinabi niya sa akin na hindi niya gusto yung kanyang nararamdaman sa mga taong iyon. Para daw may kakaiba sa kanila. Pero hindi niya masabi kung ano. Sinabi pa nga niya na kami na lang daw 2 lumakad at bumalik doon sa pinagtanungan kong bahay nung una. Pero maya-maya lang ay narinig na namin yung boses ng lalaki. Nagtanong siya sa amin kung nakahanda na raw ba kami. Nagkatinginan kami ni Mia. Sinabi niya sa lalaki na nakakaya naman daw. Masyado na kaming nakakaabala kung kaya napagkasunduan namin na wag na siyang abalain pa at kami na lang ang hihingi ng tulong. Pero tumanggi yung lalaki at sinabing ayos lang naman sa kanya at masaya daw siyang makatulong. At ngumisi pa ito na para bang may iba siyang ibig sabihin sa kanyang mga sinabi. Kung kaya medyo kinabahan ako. At tinawakan ko pa nga sa kamay si Mia. O ano, tara na. Alis na tayo, sabi niya. At sinabi ko na lang na, sige, mauna na po kayo at susunod kami. Nagsimula na siya maglakad. Binaybay namin yung makitid na daan. Medyo pakyat iyon at masukal. Nakahawak sa akin si Mia. Inalalayan ko ito dahil alam kong hindi siya sanay sa mga ganong uri ng lakaran. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, ay nakiusap kami doon sa lalaki na kung maaari ay magpahinga na muna kami. Pumayag naman ito pero sinabi niyang saglit na daw kami magpahinga para hindi kami abutan ng katanghalian at mabilad sa matinding init. Kaya makaraan lang ang ilang minuto ay tumayo na rin kami ni Mia at nagumpisa na uling maglakad yung lalaki. Sumunod na rin kami. Sinabi sa amin ng lalaki na mahigit 3 oras kaming maglalakad. Mabilis na lumipas sa mga oras. Pagod na kami at kapapawisan ni Mia. Hanggang sa may natanaw kaming ilang bahay, sinabi ng lalaki na daraan daw muna kami doon para mananghalian. Huwag daw kami mag-alala dahil kamag-anak daw niya yung mga nakatira doon. At nakita nga namin yung mga tao na isa-isa nang naglalabasan mula sa kanilang mga bahay. Bali may 3 bahay na naroon, mga maliliit lang at karaniwang bahay na yari sa mga kawayan na ang bubong at dingding ay yari naman sa daon ng nyog. Nang makalapit na kami ay agad na ipinag-utos ng lalaki na ipaganda kami na makakain at mayroon daw silang bisita. At nagmamadali namang kumilos ang mga ito. Nagulat ako
sa asta at kinikilos ng lalaki. Para bang may malaking takot sa kanya yung mga taong naroon. Pakiramdam ko ay ginagalang ito at inirerespeto. Hanggang sa may biglang lumapit na isang babae. Medyo nagulat kami ni Mia dahil sa ayos nito. May mga pilat ito na tanda ng pagkasunog. Ang halos kalahati ng bahagi nga ng ulo nito ay wala ng buhok at mukhang hindi na talaga tinutubuan. Maging yung kalahati ng kanyang muka ay naapektuhan din. Malapad din na bahagi ng kanyang dalawang braso ang may pilat. Anak ko nga pala, sabi ng lalaki. Kaisa-isang anak ko, sabi pa niya. Iniangat ng babae ng bagya ang kanyang muka, ngunit kaagad ding yumuko dahil sa nahihiya ito. Para namang may kung ano kung naramdaman nang makita ko ang kanyang mga mata. Parang nakita ko na siya, sabi ko sa aking sarili. Pero hindi ko lang matandaan kung saan. Sige, maupo muna kayo, sabi ng lalaki at itinuro niya sa amin ni Mia yung mahabang bangko na nasa ilalim ng puno. Sumunod naman kami at naupo doon ni Mia. Kumuha ko ng sigarilyo at nagsindi. Huling stick na. Kung kaya, nilamukos ko at tinapon yung kaha. Nakita namin pumasok yung mag-ama doon sa isang bahay. Nagtaka naman ako kung bakit hindi niya kasamang namumuhay yung kanyang kaisa-isang anak. Napansin ko na mula nang dumating kami ay tila naging abalang bigla yung mga tao. May mga nagsibak ng kahoy, may mga nag-igib at kung ano-ano pa. Pero naisip ko na lang na marahil ay ganun talaga sila kapag merong bisita. Makalipas ang ilang sandali ay sinenyasan na kami ng lalaki at pinapasok na sa loob ng isang bahay. Sinabi pa niya sa amin na nakahanda na ang aming kakanin kung kaya pumasok na raw kami. At pumasok na nga kami ni Mia. Nagulat kaming dalawa nang makita ang napakaraming pagkain na naroon sa pagkainan. Nagtaka ako kung saan ang galing ang lahat ng iyon. At bakit parang ang bilis yata nilang nakapagluto. Muling nagsalita yung lalaki at sinabing maupo na raw kami upang maumpisa na. Hindi daw kami mabubusog kung tutunga nga lamang kami. Dahil para talaga kaming natulala ni Mia dahil sa aming mga nakita. Sinabi ng lalaki na wag na raw kami magtaka. Dahil may pinagdiwang sila na isang mahalagang okasyon noong nagdaang gabi. Kung kaya marami daw silang masasarap na pagkain natira. Sinabi pa niya sa amin na wag na kaming mahiya at kumain kami ng marami. Una kong nilantakan yung malalaking alimango at isinunod ko yung sugpo. Kaunting kanin lang ang kinuha ko. Naisip ko kasing mabubusog ako kaagad kung dadamihan ko ng kanin. Kumuha din ako ng lechon at ang sarap ng balat noon. Napansin kong nakatingin silang lahat sa amin ni Mia. Sige lang, kumain lang kayo, sabing muli ng lalaki. Pagpasensyaan nyo na sila na ang tinutukoy ay yung mga taong naroon. Matagal-tagal na rin kasi na hindi sila nagkaroon ng bisita. Dala nyo sila rito ng maiinom, utos uli ng lalaki. At ipinasok ng isang lalaki ang 2 buko na bagong balat. Halos lahat ng ulam na naroon ay tinikman ko talaga. Hindi na ako nahiya pa. Sinamantala ko na yung pagkakataon. Nagutom talaga kasi kami sa haba ng aming nilakad. Maya-maya ay sumenyas muli yung lalaki, kung kaya naagaw sandali yung aking atensyon. Pero napalingon ako muli nang makita kong kumilos yung mga lalaki at may hawak na silang tali. May mga lubid na silang dala at papunta sila sa amin ni Mia. Sige, tali nyo na mga yan, sabi ng lalaki, kung kaya nagulat talaga ako at biglang napatayo. Pero isang malakas na ampas kagad sa likod ang aking naramdaman, kung kaya napaupo akong uli. At iginapos na nila kami ni Mia. Nagtaka talaga ako at parang hindi pa makapaniwala sa nangyayari sa amin noong mga oras na yon. Panay rin ang tanong sa akin ni Mia sa kung anong nangyayari. Hindi ko alam. Yan lang ang kaya kong isagot sa kanya. Dahil wala talagang kamalay-malay sa mga nangyayari noong mga sandaling iyon. At napahagulgol na si Mia at nagsisigaw sa tindi ng takot.
Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko noong bata pa po ako. Tulad po kasi ng marami niyong mga tagapakinig, ay lumaki din po ako sa probinsya at nakaranas din ng mga nakakatakot na pangyayari sa buhay. At ito po ay totoong nangyari. Hindi po ito kwentong gawa-gawa lamang. Personal kong naranasan mismo ang mga ito. Ang pinakaunang kababalaghang naranasan ko ay noong 11 taong gulang pa lamang ako. Nautusan ako noon ng nanay namin na manghiram muna ng asin kanila lolo at lola. Ang bahay namin noon ay nasa bundok at talagang magkakalayo ang mga bahay. Malayo din kami sa pinakabayan. Kung kaya nga kapag namimili ng mga kailangan ay minsana na lang. At kapag sa mga pagkakataong nauubusan tulad nga ng mga oras na iyon, ay mapipilitan kang magtiyaga at maglakad ng napakalayo. Pero dahil sa iyon na ang kinamulatan ko, kung kaya sanay na rin ako, lalo na sa mga mahabang lakaran. Normal na kasi iyon doon sa amin. At iyon na nga, nang hindi mamalayan ni nanay na wala na pala kaming asin, ay kanya akong inutusan na manghingi na muna sa kanyang mga magulang at kanya na lamang itong papalitan kapag nakapagpabaya na siya. Pagdating ko noon sa bahay nila lola ay hapon na. Sa tansya ko ay pasado na iyon, 4:00. Kaya hindi na ako nagtagal pa at agad nang nagpaalam. Wala pa naman ako kadala-dala na kahit anong ilawan. Kung kaya, hindi ako maaaring gabihin sa daan. Kaya may kasama ng takbo ang ginawa ko paglalakad pabalik sa amin. Nang tatawid na muli ako ng batis, ay napansin ko tila tumaas yata yung tubig. Nakaraniwan namang hanggang binti lamang ang lalim noon. At ang isa pang ipinagtataka ko, Sir PB, ay hindi naman umulan. Kaya imposibleng bigla na lamang tumaas iyon ng ganon. Kaya medyo kinabahan na ako noon. Parang di ko gusto yung nangyayari. Isa pa, nagmamadali na nga ako pagkat ayokong abutan ng dilim. Kaya binaybay ko yung batis at tumingin kung saan mababaw yung tubig. Pero wala akong makitang mababaw na bahagi noon na nakapagtatakang talaga. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon dahil nakita ko ang baba na ng araw. Ipinagpatuloy ko pa yung paglalakad nang sa wakas ay makakita din ako ng mga malalaking bato na nasa batis na maaari kong matungtungan para makatawid. Naisip kong sila yung magsisilbi kong tulay doon sa batis na nagmistulan ng ilog dahil sa biglaang pagtaas noon. At iyon nga ang aking ginawa. Maingat kong tinawid yung batis na iyon sa pamamagitan ng mga malalaking bato na naroon. Kaya laking tuwa ko ng aking malampasan iyon. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil nung nagmamadali na akong naglalakad, na pagkaminsan ay may patakbo-takbo na, ay bigla namang humarang sa daraanan ko yung mga sanga ng puno ng kawayan
Umapay talaga iyon na para bang ayaw niya akong padaanin. Na wala namang malakas na hangin. At sa tingin ko, ay hindi naman iyon basta dadapa na lang doon sa daan dahil sa karaniwang hangin. Kaya dahil doon, ay napilitan akong lumihis at umalis sa daan. Inikutan ko na lamang iyon at iniwasan. Pero unti-unti nang kumakalat yung dilim. Kaya mas pinilisan ko pa. Pero may naramdaman akong parang mayroon namang sumusunod sa akin. Kaya panay ang lingon ko sa aking likuran. Hanggang sa makarinig ako ng huni. May hinanghuni lang iyon pero kakaiba talaga. Kung kaya, mapapansin mo iyon. Hindi ako sigurado kung huni iyon ng anong hayop. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi mabuti ang hatid doon. Kung kaya, mas nagmadali pa ako. Pero kahit anong pagdudumali ang gawin ko, ay nararamdaman ko pa rin iyong sumusunod sa akin. Naalala ko yung kwento ng lolo namin tungkol sa kanyang karanasan at kung gaano kabisa ang asin na siya niyang ginamit para makaligtas mula sa aswang. Kaya dumakot ako mula sa lalagyan at aking binubudburan yung bawat kong madaraanan at sinasabuyan ko rin yung bahagi kung saan ko naririnig na nanggagaling yung huni. Panay ang panalangin ko noon na sana ay makauwi ako ng ligtas at sana ay mawala na kung ano man o sino man yung sumusunod sa akin. At kusa na nga lang ding nawala iyon. Kung kaya, napatunayan ko nung mga sandaling iyon na totoo nga pala talaga yung ipinahagi sa amin ni Lolo. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka pa sila kung bakit ang tagal ko raw. Sinabi ko namang nahirapan akong makatawid sa may batis dahil biglang tumaas ang tubig. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ko iyon. Dahil alam talaga naming lahat na tumataas lamang iyon kapag mayroong bagyo at walang tigil na bumubuhos ang ulan. Sinabi ko sa kanila na tinambangan at sinundan ako ng aswang na maaring iyon ang dahilan kung kaya siguro nangyari ang mga katakatakang bagay na iyon. Ang sunod kong naranasan naman, Sir Pipi, ay nung makawala po yung alagang kalabaw ng kapatid ni tatay. Ang edad ko naman po nang mangyari ito ay 15 anyos na. Sa kakahanap nila ay nakarating sila sa amin at ipinagbigay alam. Hiningi na rin nila yung tulong namin sa paghahanap at nanghiram pa ng 2 lata ng tinapa. Yung tinapa po na tinatawag sa amin ay sardinas. Baka po kasi magtaka kayo kung bakit nasa lata yung tinapa. Napagkasunduan nila tatay na maghiwa-hiwalay kami sa paghahanap. Kami ng anak ni Tio ang magkasama, si Roldan. Habang sila tatay, ang kapatid niya at mga anak nito ay nagpare-pareha din. Sa paghahanap naming magpinsan, ay sinuhot namin ang lahat ng masusukal na bahagi noong gubat kung saan kami natapat na maghanap. Gamit ang aming mga itak ay pinagtatagpas na lang namin yung mga halaman at baging na nakahambalang at sagabal sa amin.
hanggang sa maisipan na naming bumalik nang hindi namin makita doon yung kanilang alaga. Ang buong akala ko naman ay tinatandaan ng pinsang ko yung aming dinaraanan. Kung kaya, umaasa ako na wala kaming magiging problema pagbalik. Pero, hindi na raw niya alam kung saan yung daan pa uwi. Na nang subukan kong isipin rin, ay wala akong halos na matandaan. Pero hindi kami tumigil at pilit pa rin naming inalam kung saan yung daan pabalik. Hanggang sa mapadpad kami sa napakadilim na bahagi ng gubat, na dahil siguro sa napakayabong ng mga naglalaki ang mga puno, kung kaya kakaunti lamang ang liwanag na tumatagos doon. Nangilabot talaga ako ng mga sandaling iyon, Sir Bibi. Bigla kasing dumilim yung paligid. At nangyari na nga po ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Nang maaninagan namin ang figura ng mga tao sa aming unahan. Kung kaya, huminto kami sa paglakad. Yun yung akala ko noong una, mga tao sila. Pero habang dahan-dahan silang lumalapit sa aming magpinsan, ay doon naman lalong nagiging malinaw kung ano ang mga iyon. Tama po kayo nang iniisip. Hindi pala sila mga karaniwang tao na yung kanilang mga nguso ay nagsisihabaan dahil sa mga ngiping nakausli. Na oo nga, at nakadamit din naman sila tulad ng sa amin. Pero masasabi mo kaagad sa unang tingin pa lang na ibang iba talaga sila. Na sa unang pagkakataon pa lang na sila ay makita mo, ay masasabi mo na kaagad na sila ay mga aswang. Nung puntong iyon, Sir Bibi, aaminin ko na sobrang takot po talaga ang aking naramdaman. At sigurado akong ganon din yung naramdaman ng pinsan ko. Na sa tindi ng takot ay hindi na talaga namin nagawa pang gumalaw. Hindi na talaga kami nakakilos pa. At dahil tiyak rin naman kasi namin na maabutan nila kami, na para bang nawalan na kami kapwa ng pag-asa. Talagang matinding kilabot yung bumalot sa amin, na para bang nanigas na lamang kami sa aming kinatatayuan. Bawat anyo kasi nila ay nakakatakot talaga. Maging yung kanilang mga ginagawang pagkilos, na yung mga babae pa nga nilang kasama ay napakahaba ng buhok, na halos sumayad na talaga iyon sa lupa. At yung mga mata nilang nakatitig sa amin ng matalim habang lumalapit, na halos hindi po sila kumupurap at hindi nila iyon inaalis sa amin. Pero nang mga 5 dipa na lamang ang layo nila mula sa amin, ay biglang huminto ang mga ito sa paglapit at tila ba nakiramdam. Nang may mapansin kaming magpinsan, kung kaya halos sabay pa kaming napalingon sa aming likuran. Nakita namin ang mga taong walang suot na damit, na nakabahag lamang at may mga hawak na mahabang sibat. Kahit di pa namin alam kung ligtas na kami sa kanila, kung sila ba ay kaibigan o kaaway, kahit paano ay may naramdaman akong tuwa. Parang napanatag ako. Dahil kung ikukumpara naman ng itsura nila kesa sa mga nasa harapan namin, ay talagang nanaisin mo sa kanila na lang magpakatay kung sakali mang masama din ang kanilang intensyon sa amin.
Pero laking pasasalamat talaga naming magpinsan nang dumating sila. Dahil naligtas nila kami sa tiyak na kapamakan. Umatras ang mga aswang na tila kinakatakutan sila ng mga iyon. Kanila kaming isinama sa kanila at doon ay kinausap. At kanila pa kaming pinainom ng tubig. At bago kami magpaalam, ay nagpasalamat muli kami sa kanila. Sa tuwa namin ay ibinigay namin ng pinsang ko yung sardinas na kanilang hiniram sa amin. At tila nagustuhan naman nila iyon. Tuwang-tuwa sila. Sa katunayan, ay binigyan nila kami ng mga alaga nilang manok at isang bihik. Sinamahan din nila kami palabas ng gubat at itinuro nila sa amin yung tamang daan pabalik. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Natatandaan ko pa nga yung isa niyong kwento na nakakatulad sa kwento ng lolo ko. At ito po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Kwento niya ito sa amin noong mga bata pa kami. Bali personal niyang karanasan ito. Noong medyo bata-bata pa siya, sabi niya, mayroon daw siyang naging kumpare noon na dayo lang sa kanilang lugar. Di nila tiyak kung saang probinsya ito galing. Lumipat lang daw ito doon sa kanilang baryo. Madali naman daw niyang nakapalagayang loob ang mag-anak nito. Hanggang sa maging magkaibigan sila nung lalaki. At nung huli nga, ay naging magkumpare pa sila. Dahil naging magkatuwang sila sa binyag ng anak ng isa nilang kababaryo. Ayon pa kay Lolo Ipe, mabait naman daw ang kumpare niyang si Iko. Madalas daw silang magkasama nito sa mga inuman at tandaan. Madalas din itong pumupunta sa bahay nila at dinadayo siya ng inuman. Kung minsan naman ay siya ang pumupunta sa bahay ng kanyang kumpare. Kwento ni Lolo, minsan ay naisipan niyang bumisita sa bahay ng kanyang kumpare na si Iko upang yayain ito na mag-inuman sila. Binigyan kasi siya noon ng parte ng pinsan matapos ito magpatulong sa pagkatay ng kanyang alagang baboy. Kaya naisip ni Lolo na tamang-tama iyon. Kanilang ipupulutan yung iba. Kaya idinaan lang niya sa kanilang bahay yung ibang karne at dumiretso na siya sa bahay ng kanyang kumpare. Hapon na nung mga oras na iyon. Nang dumating siya kanila Iko, ay umalis daw ito, sabi ng asawa at mga anak. Kung kaya hinintay pa niya itong dumating. Matyaga siyang naghintay para sa kanyang kaibigan. At nang dumating ito, ay papadilim na. May dala-dala itong sako. At nang makita siya, ay sinabing nanguha pala daw ito ng kamoteng kahoy doon sa bukid. Inilabas ni Lolo yung kanyang mga dala. Iniutos naman ni Mang Iko sa kanyang panganay na anak na ihawin yung dalang karne ni Lolo Ipe, habang yung iba naman ay kanilang kinilaw. Sinimulan na nilang tumagay. Nung mga panahong iyon, madalas ang kanilang iniinom ay tuba. Pero nung pagkakataong iyon, ay may dalang gin si Lolo Ipe. Kaya masaya ang kanyang kumpare. Nang malapit nang maubos ang 4 kanto na kanilang iniinom, ay inilabas pa ni Lolo Ipe ang isang bilog. Medyo may tama na silang pareho sa kanilang mga nainom.
pero malinaw pa naman daw ang kanilang mga pag-iisip. Nang mapasulyap si Lolo Ipe sa labas, ay napansin niya ang napakadilim na. Di niya tiyak kung anong oras na noong mga panahon iyon. Pero sa tansya niya ay nasa alas 10 na ng gabi. Sila na lamang dalawa ng kanyang kumpare ang gising at nagkukwentuhan. Na para bang ang tagal nilang hindi nagkita, na tila ba walang katapusan yung kanilang ginagawang pag-uusap. Maya-maya, biglang nagsalita si Iko at tinanong daw siya kung kaya pa. Nangiti umano si Lolo at sinabing siyempre naman. At siya naman ang nagtanong sa kanyang kaibigan kung bakit. Sinabi nito sa kanya na may gusto raw sana itong puntahan at nais nitong magpasama sa kanya. Nagtaka naman si Lolo Ipe kung saan sila pupunta ng kanyang kumpare. Kaya muli niya itong tinanong. Pero hindi siya sinagot nito kung saan sila pupunta. Sa halip ay muli siyang tinanong nito kung kaya pa ba raw niya at kung sasamahan ba niya ang kanyang kumpare. Mabilis na sumagot si Lolo Ipe at sinabing oo. Kaya pa raw niya at kanya itong sasamahan. Tumawa si Iko at sinabing yun daw ang gusto niya sa kanyang kumpare. Yun lang daw ang gusto niyang marinig. Bigla itong tumayo at sinabihan si Lolo na wag aalis. Habang hinihintay niya ang kumpare, ay tumagay siya mag-isa at namulutan. Ramdam niyang may tama na talaga siya sa dami na rin ng nainom na alak. Maya-maya ay biglang nagulat si Lolo Ipe nang muling makita ang kumpare na naging mabalasik ang anyo. Napakamot pa raw siya ng ulo at kinusot ang kanyang mga mata para siguraduhin hindi iyon isang guni-guni. Sinabi ng kanyang kumpare na wag daw siyang matakot at totoo ang kanyang nakikita. Biglang napabulala si Lolo Ipe at nasabing aswang ka pala pre. Pinakiusapan siya nito na wala na raw sanang iba pang makakaalam. Ipinakita niya raw iyon kay Lolo dahil sa may tiwala siya dito at malalim na ang kanilang pinagsamahan. Nangako naman si Lolo at pinagbigyan ang kaibigan sa lahat ng gusto nito. Kwento ni Lolo, sumakay siya sa likod ng kanyang kumpare at may pinuntahan silang lamay. Sa punong dinapuan nila ay doon lang siya iniwan ng kanyang kaibigan. Sa katabi noon ay may mga bunga ang puno. Kung kaya nanguha siya at pumitas bago bumaba. Naisip niya kasing maiinip lang siya kapag nanatili doon. Nang makababa ay kitang-kita niya yung mga ginawa ng kanyang kumpare. Pinanghila nito yung laman loob ng patay at doon pa inilublob sa kawa na may tubig na nakasalang at nanguha pa ng bayong na nakasabit sa dingding at doon iyon inilagay. Walang kamalay-malay yung mga tao. Abalang-abala sila sa kanilang mga ginagawa at tila hindi nakikita si Mang Iko. Nang balikan siya ng kanyang kumpare ay nagmamadali na umano silang umalis matapos siyang pasakayin muli sa likod nito. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay napansin niyang bumagal sila at parang nahihirapang makalipad ng maayos ang kanyang kaibigan. Tinanong siya nito kung ano yung nasa kanyang bulsa at kung maaari raw ay kanya nang itapon iyon bago pa sila tuluyang bumagsak sa kalagitnaan ng dagat at malunod. Mabilis namang tumalima
si Lolo Ipe at pinangtapon yung mga sintores na kanyang pinitas. Doon niya nalaman na iyon pala ay kontra sa mga aswang. Nakauwi sila ng ligtas nung gabing iyon at kwento ni Lolo ay naging tapat naman siya sa kanyang kumpare. At noon nga lang raw niya ikinuwento sa amin yung tungkol sa kanyang karanasang iyon. Matagal na panahon na raw silang hindi nagkikita ng kanyang kaibigan. Umalis din daw ito kalaunan doon sa kanilang baryo at lumipat. Pero sa buong panahon ng pananatili nito doon sa kanilang lugar, ay wala namang napabalita na may inakyat o pinasok itong bahay. Ang totoo, tanging si Lolo lang ang nakakaalam tungkol sa lihim na iyon ni Lamang Iko. Si Lolo lang ang nakakaalam na aswang ang mag-anak nito. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Timothy. Suki rin po ako sa inyong mga kwento. Nais ko lang ibahagi yung naging karanasan ko nung teenager pa po ako. Minsan po kasi ay napagkasunduan namin magkakaibigan noon na mag-jogging sa madaling araw. Nauso kasi nung mga panahong iyon yung pagja-jogging. Kaya nakigaya din kami. Kwento kasi nung iba naming mga kakilala, marami silang mga nakakasabay na taga-subdivision. May bago kasing tayo noon malapit sa amin. At ayon pa sa kanilang kwento, ay magaganda ang mga ito. Kaya nainganyo naman kami. Bali ang napag-usapan namin ay magkikita kaming tatlo doon sa may harap ng aming paaralan. Kaya gabi pa lang ay talaga namang excited na ako. Nagpagising ako noon sa lola ko dahil maaga itong nagigising. Sa lola po kasi ako lumaki. Nang gisingin niya ako ay agad na akong nagilamos at nagbihis. Ayaw pa nga niya sana akong payagan noon pagkat delikado raw. Pero nagpumilit ako at sinabing maghihintay naman sa akin yung aking mga kaibigan. Kaya wala ring nagawa si Lola nung huli. Binilinan na lang niya ako na mag-ingat. Paglabas ko ng bahay ay nagmamadali kong tinungo yung aming paaralan. Pagdating ko ay tanging si Jograd pa lang ang naroon. Wala pa si Vincent. Kaya hinintay pa namin siya. Nang halos kalahating oras na kaming naghihintay, ay nagpasya na kaming iwan si Vincent. Naisip din naman kasi namin na kung sakaling dumating ito, ay pwede naman siyang sumunod dahil malapit lang naman doon yung pinagjajagingan. Mula sa paaralan ay nagsimula na kaming magjogging ni Jograd. Nang mapadaan kami sa bahaging bakante at maraming puno, ay may napansin kaming tao na nakaupo. Pero yung paraan ng pagkakaupo niya ay hindi sumasayad yung puwet sa lupa. At bagya itong nakatalikod sa amin. Medyo kinabahan na ako noon. Dahil nagtaka ako kung anong kanyang ginagawa doon ng ganong oras. Kaya yung marahan kong pagtakbo ay papaiwas doon sa sinasabi kong tao na nakita namin. Nang bigla niya kaming maramdaman at mabilis na lumingon sa amin. Doon ko nakita nakakaiba yung kanya mukha. Nakakatakot iyon. Nagkatotoo na yung masama kong hinala. Tama nga yung aking kutob. Napasigaw kami kapwa ni Jograd ng katagang aswang. At yung jogging namin ay naging sprint na. Akala mo,
ay nagpapaunahan kami sa finish line ni Jograd sa pagtakbo. Hanggang sa maiwan ko siya. Nang lingunin ko si Jograd ay nakita kong nasa likod pa rin niya yung aswang. Nakayuko iyon na pati yung kanyang kamay ay ginagamit at parang ikinakahig sa lupa. Panay ang sigaw ko kay Jograd at pinapatakbo ko siya ng mabilis. Dumampot ako ng bato at tumakbo ako papalapit sa kanya. Binato ko yung aswang. Dumampot na rin si Jograd ng bato at sabay naming pinagpabato iyon. Tumigil naman ang aswang at parang nagdalawang isip din na matamaan ng bato. Panay ang pagdipa ng kanyang mga kamay at lumilika pa siya ng mga nakakatakot na tunog. Dahil naman sa nilika naming ingay ay nagkahula na yung mga aso sa aming paligid. Hanggang sa magpasya na rin iyong umalis. Tinahak nito yung masukal na bahagi sa gilid ng daan. Paglingon namin ay may nakita kaming mga tao na papalapit. Doon ko naisip na kaya pala napilitan na lang rin na umalis yung aswang dahil sa nakita na rin niya marahil na may mga taong paparating na. At bago po tayo tuloy ang magpaalam ay nais kong samantalin ang pagkakataon upang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta at nakikinig dito po sa ating programa. Ganon din sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na walang sawa ring sumusubaybay sa lahat ng ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli.